So mga par, matapos nga po ang naging panalo ni Kenneth Luber sa naging laban nito kagabi kalaban si Luis Concepcion, kung saan mga idol, nakuha nito ang panalo via round 8 technical knockout at kaagad naman po dineklara ng promoter ni Luber na si Jerry Peñalosa na kasado na ang laban ng Pinoy kontra sa Aprikano na si Landele Nansiki para sa IBF Bantamweight Title Eliminator Fight. At para sa atin mga idol, isang malaking break ito para kay Luber dahil pagkakataon na nito mga idol na maging top boxer sa Bantamweight Division. Kapag nanalo siya sa laban kontra sa Aprikano, posible kaagad mapalaban si Kenneth Luber sa isang world title fight dahil nga ibabakante na ng Nakatani ang kanyang titulo. Kaya nasa magandang katayuan nga ngayon si Luber mga idol. At bukod sa mga pasabog ni Jerry Peñalosa, proud naman po na sinabi ng conditioning coach ni Luber na si Alex Ariza na kaya daw ng batang Pinoy na maging 5 division champion. Well mga idol, para sa atin, maaga pa sabihin ang ganitong bagay dahil nakita naman natin ang naging galawan ni Luber kagabi. Aminin man natin o hindi, marami sa atin ang nag-expect na matatapos kaagad ang bakbakan dahil inactive at 39 anyos ang kanyang kalaban. Kahit sabihin pa natin mga idol na 2 division champion nito, dapat tinapos ni Luber na maaga ang kalaban pero hindi nangyari mga idol at sa halip nakabawi pa ang kalaban sa kalagitnaan ng bakbakan na para sa atin mga idol kakulangan nito ni Kenneth Luber. Subalit ang kinagandahan dito mga idol, 22 anyos pa lang si Luber, malawak pang espasyo nito sa kanyang pag-improve. Gusto natin mga idol makita si Luber na lumaban sa malakas sa gayon para masubukan ang bagsik nito sa bakbakan. Samantala dahil sa panalo ni Luber mga idol, hindi talaga maiiwasan sa Philippine boxing community na tanungin kung sakaling maglaban daw ang angas ng Pinas John Roel Casimero kalaban sa Pinoy prospect sakaling umakyat na si Luber sa 122 pounds. Sino ba daw ang mananalo mga idol? Well, para sa ating mga boss, hype lang talaga ang tanong na to para merong pag-usapan. Kagaya sa sinabi natin mga idol, malawak pang espasyo ni Luber para mag-improve sa bakbakan. Ang ipalaban si Luber kay Casimero mga idol, sa totoo lang ipangit talaga tingnan dahil malaking tiwala natin na merong level talaga ang bawat boxer. Sa ganitong sports mga idol, mas lamang talaga malawak na experience, maliban lamang sa laos na. Ang mas maganda dito mga idol, magtulungan na lang si Luber at Casimero para sa karangalan ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman mga idol, prangka nga po na sinabi ni Oscar de la Hoya na sa bakbakan ni Canelo at Crawford, wala daw siya masabi mga idol. Bilib na bilib daw ito kay Crawford, one of the best fighter daw, pero hindi niya daw masasabi kung kaya nito talunin ang bakulaw na si Canelo. Ang gusto makita ni Oscar mga boss, ang magiging galawan ni Crawford sa mas mabigat na timbang kung sakaling hindi daw magaya ni Crawford mga idol. Ang naging galawan ni Manny Pacquiao sa naging laban sa kanya, posibleng maging maaga daw maging over si Crawford. Ang laban daw ni De La Hoya kay Pacman, ang perfect example sa laban ni Crawford kay Canelo. Hindi daw ginamit ni Pacman ang lakas at laki nito, kundi ang matinding bilis niya para bugbugin si De La Hoya. Kung kaya daw ito gawin ni Crawford sa laban niya kay Canelo na magmala Pacquiao sa bakbakan, malaki ang tsansa daw nito na manalo. Pero kapag hindi naman daw mga boss, ay malaki daw ang tsansa na magiging survival mode lang si Crawford sa bakbakan.